Ako nga pala si Edward. Nagtatrabaho ko bilang isang doktor sa isang pampublikong ospital. Sabi nila, isa raw ako sa pinakamagaling na doktor sa nasabing ospital. Ngunit isa rin ako sa numero 1 kinakainisan ng aking mga kasamahan at hindi yon lingid sa akin. Isang araw, habang papasok ako sa main lobby ng ospital, ay napasigaw na lamang ako dahil sa sobrang inis. Ano ba? Wala akong panahon sa mga modus nyo Inis na sabi ko sa mga batang wala nang ginawa kung hindi ang sundan ng mga taong dumaraan. Kabilang na nga ako ron upang manghingi ng limos. Sa sobrang inis ko, ay naitulak ko ang isang batang napakarumi na animoy binuhusan ng grasa sa katawan. Agad akong kumuha ng alkohol sa aking bag at agad kong ibinuhos sa aking kamay. Pakiramdam ko kasi ay kumapit sa aking katawan ang mga mikrobyo ng batang makulit na yon. Diyos ko, mahawa pa ang mga pasyente ko sa'yo. Inis kong naibulong sa aking sarili. Ngunit hindi ko namalayan na nakatingin na pala sa akin ang mga taong naroon dahil sa aking nagawa sa batang palaboy. Nagkibit balikat na lamang akong tumalikod at tumiretso na papasok sa loob ng ospital na parang walang nangyari. Agad kong tinungo ang banyo upang doon ay tuluyang maghugas ng maayos dahil pakiramdam ko ay hindi sapat ang alkohol lang. Ano ba naman yan? Ang dumi-dumi ng batang yon. Bulong ko sa aking sarili habang ako ay naghugas ng kamay. Napabuntong hininga na lamang ako nang ma-realize ko na namumula na pala ang mga kamay ko dahil sa sobrang pagkuskos. Kaya naman bago patuluyang magdugo sa kakakuskus ko, ay tumigil na nga ako at nagsimula ng magtrabaho. Nandito na pala yung napakalinis na doktor sa sarili niya. Pati bata kailangan pang patulan. Kaya nga nalilimos lang naman yung bata. Hindi niya na dapat pang tinulak. Alam ni Edward na siyang pinag-uusapan ng kanyang mga katrabaho dahil ang tingin ng mga ito sa kanya ay mata pobre at walang puso, lalo na sa mga taong kapuspalad. Sanay na sa Edward na marinig na pinag-uusapan siya ng kanyang mga katrabaho. Minsan pa nga ay harap-harapan nila siyang pinag-uusapan habang siya ay nagtatrabaho. Wala na lamang sa kanya yon at ayaw niya ng patulan kasi pakiramdam niya ay nag-aaksaya lamang siya ng oras. Magtrabaho na lang sana kayo kaysa puro kayo kismisan dyan. Malakas na sambit ko sabay bagsak ko ng chart sa aking lamesa. Pagod na akong pakinggan ng mga walang kwentang mga komento nyo sa akin at wala akong pakialam sa opinyon nyo. Tahasan kong sabi sa kanila na agad naman nilang ikinatahimik. Matapos ang double shift ko, ay nag-out na nga ako upang umuwi na. Nang sa aking paglalakad, ay may batang sumusunod na naman sa akin upang manghingi ng limos. Nakaramdam na naman ako ng pagkainis. Kaya naman upang hindi masira ng tuluyan ng aking mood, ay nagsuot na lamang ako ng earphone at nagkunwaring wala akong naririnig upang tuluyan na akong lubayan ng mga batang yon. Ngunit parang hindi epektibo ang aking ginawa dahil sunod pa rin sila ng sunod sa akin. Sobra rin siguro ang gutom ng mga to, kaya sobra rin kong mangulit. Sabi ko na lamang sa aking isipan. Oo, nakakaawa ang mga ganyang klase ng bata. Pero para sa akin, hindi ko obligasyong pakainin ang mga yan. Dahil nakakasigurado akong may mga magulang ang mga yan na dapat sila ang nag-aalaga at nagpapakain sa kanila. Pakaramdam ko kasi, kapag binigyan ko sila ay mamimihasa silang palagi na lamang manghingi sa mga katulad ko. Ano ba? Hindi ba kayo titigil? Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo? Titigilan nyo na ako. Inis na bulyaw ko sa mga batang pulubi na nakalahad pa rin ng kamay sa aking harapan. Manghingi lang po sana kami ng kaunting barya, kuya. Sobrang gutom na po talaga kami. Ilang araw na po kaming hindi kumakain. Halos may iyak-iyak na wika ng isang bata sa akin na ang edad ay nasa 10 taong gulang. Bakit? Nasaan ba ang mga magulang nyo Dapat doon kayo humihingi sa kanila ng pagkain nyo, hindi yung nasa kalsada kayo at nangaabala ng mga taong dumaraan.
Wika ako sa batang pulubi. Wala na po kaming mga magulang, kuya. Sagot ng isang bata na nasa 8 taong gulang pa lamang. Nang marinig ko ang sinabing yun ng bata, ay nakaramdam ako ng pagkapahiya sa aking sarili. Bigla akong naawa na para bang may kumurot sa puso ko. Kaya naman kinapa ko ang aking pitaka at dumukot ako ng 100 para iabot sa mga ito. O eto ang 100 ha. Ito na ang una at huling beses na manghingi kayo sa akin ha. Naiintindihan nyo ba? Ayokong susundan nyo pa ako ulit sa mga susunod na araw. Sabi ko pa sa kanila bago tuluyang iniabot ang pera. Opo, kuya. Salamat po. Sabi ng mga bata. Nakita ko ang mga ngiti sa mga mukha ng mga ito. Nakaramdam ako ng kaunting tuwa sa aking puso. Pero nawala rin iyon kaagad nang maisip ko kung gaano sila kabaho at karumi. Nako, nakakadiri. Sambit ko na lamang sa aking sarili habang patuloy akong naglalakad patungo sa aking tinutuluyang apartment na halos 10 minuto lamang ang layo mula sa ospital na aking pinapasukan. Kaya madalas kong makita ang mga batang palaboy na yon kasi palagi lang akong naglalakad papasok at pauwi. Malapit na ako noon sa aking tinutuluyan nang biglang tumunog ang aking telepono. At nang ito'y aking tingnan kung sino ang nasa kabilang linya, ay hindi ko na malayan na may paparating palang sasakyan sa aking harapan. Muntikan na akong mabangga kung hindi ako nahila ng isang matandang pulubi. Anak nang, nasigaw ko na lamang ng mga sandaling iyon. Pagkatapos noon, ay wala nang salita ang lumalabas sa aking bibig. Gulat na gulat ako ng mga sandaling iyon. Ang buong akala ko ay magiging kwento na lamang ako. Ang buong akala ko ay katapusan ko na. Hoy, tanga ka ba pare? Kung gusto mong magpakamatay, tumalon ka na lang. Huwag kang mangdamay ng iba. Sigaw ng galit na driver sa akin ng mga sandaling yon. Doon lang ako muling natauhan at saka hinarap ang driver na kanina pa sumisigaw sa akin. Hoy pare, ikaw na nga tong muntik na makabangga sa akin eh. Tapos ikaw pa tong wagas kong makasigaw. Alam mo nang may tatawid ang bilis-bilis mo pa rin magmaneho. Nasabi ko na lamang sa driver. Kapag tatawid ka kasi, siguraduhin mo na nakatingin ka sa dinaraanan mo. Masyado kang nakatutok dyan sa cellphone mo eh. Muntikan ka na tuloy masagasaan. Makukulong pa ako ng 2 oras nang dahil sa katangahan mo. Sabing muli ng driver sa akin bago tuluyang umalis na. Sa sobrang inis ko ng mga oras na yon, ay gusto kong suntukin ng driver na muntikan ng makasagasa sa akin. Sigurado akong kasalanan niya dahil sobrang bilis niyang magmaneho. Nang may masmasan ako, ay inayos ko ang aking sarili at isa-isa kong pinulot ang mga gamit ko na nagkalat sa kalsada na ako'y tumilapon kanina. Maya-maya ay naalala ko ang taong nagligtas sa akin. Kung hindi sa taong ito, ay malamang ay pinaglalamayan na ako ng sandaling iyon. Maya-maya nang ako'y lumingon upang magpasalamat dito, ay bigla akong nakaramdam ng pangdidiri nang makita kong isang taong grasa pala ang nagligtas sa akin. Ayos ka lang ba, iho? Tanong ng taong grasa sa akin. Sa tansya ko, ay nasa 60 anyos na. Iniabot nito ang tumilapon kong telepono kanina. Agad kong kinuha sa matandang babae at pinunasan ng may alkohol. Diring-diri kasi talaga ako sa matandang babae ng mga oras na yon. Salamat ho, aling. Corazon. Corazon ang pangalan ko, iho. Pagpapakilala niya sa akin. Palapit na sana si Aling Corazon sa akin. Ngunit akma ko siyang itutulak dapat dahil sobrang umalingasaw nitong amoy. Marahil napansin niyo ni Aling Corazon kaya hindi na ito nagpumilit pang lumapit sa akin. Iniabot na lamang nito sa akin ang aking pitaka at iba ko pang nahulog na mga gamit kanina. Sa sobrang pandidiri ko kay Aling Corazon, hindi ko sinasadyang naitulak ko ito ng tuluyan. Pero hindi ko yan pinagsisisihan. Sa halip ay tinignan ko ang pitaka ko at dumampot ako roon ng 500 piso upang iabot sa matanda. Bayad ko ito sa pagliligtas niya sa akin. Ayaw ko kasing magkaroon ng utang na loob sa matandang pulubi. Sana sapat na yan para sa pagliligtas mo sa akin kanina. Ayaw kong magkaroon ng utang na loob sa'yo o sa kahit na kanino pa man, lalo na sa mga pulubi.
Sabi ko kay Aling Corazon. Saka ako tuluyan ng umalis papalayo sa kanya. Saglit. Hindi pa natatapos ang matandang pulubi ang kanyang sasabihin. Pero umalis na ako na wala akong pakialam sa kung ano pang malalabas sa kanyang bibig. Para sa akin, ay nabayaran ko na siya sa pagliligtas niya sa akin kanina. Sa sobrang dami ng nangyari sa araw na ito, hindi ko akalain na muntikan na akong mamatay kanina. Tapos ang mga taong pinandidirian ko pa mismo ang siyang nagligtas sa akin. Sa totoo lang, ayaw ko lang naman talaga sa mga pulubi. Hindi dahil sa marumi o mabaho sila. Kung hindi dahil sa masamang karanasan ko. Iniwan kasi ako noon ng aking mga magulang sa lansangan at hindi na binalikan pa. Doon na nagsimula ang kalbaryo ng buhay ko. Katulad na lamang ng panggugulpi sa akin ng mga kapwa ko pulubi. Sobrang pagkagutom na dinanas ko noon. At iba't iba pang mga kahirapan na malamang ay hindi dinanas ng ibang mga bata. Kung hindi ako nakita ng umampon sa akin, ay siguradong hanggang ngayon ay nasa kalye pa rin ako katulad ng mga nakikita kong palaboy. Kaya lumaki na ako na kinsusuklaman ko ang mga pulubi. Dahil hindi naging maganda ang naging karanasan ko kasama sila noon. Kaya sa tuwing nakakakita ko ng mga ganito, ang tingin ko sa kanila ay pare-parehong masasama dahil sa trauma na dinanas ko kasama sila. Pero matapos akong iligtas ng isang pulubi kanina, biglang nagbago ang pananaw ko sa kanila. Pero ayaw ko pa rin magtiwala sa katulad nila na ginawang impyerno ang buhay ko noon. Dahil nandito pa rin ang trauma ng nakaraan sa akin. Pag-uwi ko sa aking apartment, ay agad na akong kumain at nag-shower. Pagkatapos ay nagpasya akong magpahinga dahil pakiramdam ko ay napakahaba ng araw ko ngayon. Masyado ba akong naging masama sa kanila? Tanong ko sa aking sarili nang bigla akong maalala ang ginawa ko sa batang pulubi kanina. Alam ko kahit gaano ako kagaling na doktor, maraming ayaw sa akin dahil sa ugali ko. Halos sumpa na ako ng mga katrabaho ko eh. Naisip ni Edward ng mga sandaling iyon kung gaano siya naging masama sa kanyang kapwa. At kung ipagpapatuloy niya ang ganoong ugali, ay wala na rin siyang pagkakaiba sa mga pulubing ng api sa kanya noon at nagbigay ng matinding trauma sa kanya. Napabalikwas na lamang sa Edward sa kanyang sarili at sinabi, kailangan ko nang ayusin ang sarili ko. Hindi pwedeng ganito na lamang ako habang buhay. Ang pagliligtas ng matandang pulubi sa akin ang nagmulat kung gaano kasama ang ugali ko. Kinabukasan ay nagsimula si Edward na batiin ang kanyang pasyente at pati na rin ang kanyang mga katrabaho na may ngiti sa kanyang mga labi. Halos nalibago ang lahat dahil hindi sila sanay kay Edward na ganoon sapagkat sanay silang lagi itong bugnutin at suplado. Sa mga nakalipas pang mga araw, ay sinimulan na ni Edward na baguhin ang kanyang ugali. Marami ang naninibago sa kanya, pero mas marami ang natutuwa at nagdarasal na sana hindi na bumalik ang kanyang dating ugali dahil mas gusto nila ang doktor na si Doc Edward ngayon. Kumain na ba kayo? Tanong ko sa mga batang nalilimos sa kalsada. Ngunit ang mga batang pulubi ay hindi na nais pang lumapit sa akin. Dahil nang huli silang nanlimos sa akin, ay tinulak ko lamang sila. At ang isa sa mga kasamahan nila ay nagkaroon pa ng galos. Lumapit ako at inabutan sila ng pagkain. Dahil alam ko na hindi pa sila kumakain at halatang gutom na sila. Nag-aalinlangan pa nga ang mga bata kung kukunin nila ang pagkain. Pero matapos na inilagay ko ang pagkain sa kanilang mga kamay, ay walang alinlangan nila itong kinuha. At nagsimula na silang kumain. Sobrang gutom ng mga batang pulubi ay halos maubos nilang kaagad ang pagkain ibinigay ko. Masayang-masayang pinagmamasdan ko ang mga batang ito na nag-enjoy sa kanilang pagkain. Naupo ako sa tabi ng mga ito. Kilala niyo ba yung matandang yon? Tanong ko sa mga bata. Sabay turo sa matandang pulubi dahil gusto kong malaman ang patungkol sa taong nagligtas sa akin kahapon. Siya po si Aling Corazon. Bago pa lamang po siya rito sa lansangan. Noong nakaraang buwan po ay iniwan po siya ng mga anak niya dito sa kalsada at hindi na po siya binalikan. Doon na po siya nagsimulang maging pulubi. Hindi nga po namin nakalain na iiwan siya eh.
Lalo na po sobrang ganda po ng mga kotse ng mga gamit ng mga anak niya. Mukhang mamahalin po at mukhang may mga kaya po sa buhay. Kwento ng isang batang pulubi sa akin habang ito ay kumakain. Kung ganun, may mga anak siya pero iniwan lamang siya sa lansangan? Paninigurado ko. Opo, hindi na po siya binalikan. Simula nang iwan siya rito, narito pa rin siya at naghihintay sa mga anak niya. Pero wala na pong bumalik na naghahanap sa kanya. 1 buwan na po ang nakakalipas. Napatingin ako sa matanda at nakaramdam ako ng sobrang awa. Lalo na nang mapag-alaman ko na may taning na pala ang matanda dahil sa sakit nitong cancer at 2 buwan na lamang ang natitira sa kanya. Alam ko dahil naging pasyente namin ito sa ospital noon. Isang naaawang napadaan na tao ang nagdala rito noong nakaraan. Ngunit hindi naman ito kayang ampunin ng matanda, kaya naman binayaran na lamang niya ang ospital. Pagkatapos ay bumalik na rin ang matanda sa lansangan, pero iniwanan nito ng gamot ang matanda bago niya ito tuluyang iwanang muli. Kawawa naman siya, no? Sambit ko na lamang, patapos kong malaman ang nakakahabag na kwento ng matanda. Alam kong matrabahong mag-alaga ng ganito, ngunit buo na sa aking puso na patuloyin ng matanda sa aking tinitirahan. Gusto kong bigyan ng kaunting komportableng buhay si Aling Corazon sa nalalabi nitong mga oras sa kanyang buhay. Naisip ko rin na ito na lamang ang magagawa kong paraan upang masuklian at pasalamatan ang ginawa niyang pagliligtas sa akin noong nakaraang araw. Nagpasya akong bumili ng ilang perasong damit para kay Aling Corazon. Inayos ko ang isang bakanting kwarto sa aking apartment doon sa tambakan ng aking mga gamit upang magamit na tulugan ni Aling Corazon. Bumili rin ako ng bagong higaan at inayos ang kwarto na pagtutulugan ng matanda. Sobrang tuwa ko sa naging resulta ng kwarto. Matapos kong maayos ang kwarto, ay agad kong dinala si Aling Corazon sa aking apartment. Nilinisan at bilisan ko ito. Wala na akong pamilya dahil maaga ring namatay ang mga taong nagampon sa akin. Kaya iba ang pakiramdam ko nang sinimulan ko ng alagaan ng matanda dahil pakiramdam ko ay nagkaroon ako ng panibagong ina. Hindi naging madali ang mga unang araw ko kasama si Aling Corazon dahil habang tumatagal ay palala ng palala ang sakit nitong cancer. Kaya't sobrang pag-aalaga ako sa kanya upang kahit papaano ay madugtungan man lamang ang kanyang buhay. Pero alam ko sa aking sarili na hindi nagagaling pa ang matanda at ang tanging Diyos na lamang ang nakakaalam kung hanggang kailan siya dito sa mundo. Kaya ginawa ko na lamang ang lahat para maging komportable ang matanda. Sinubukan ko ring tanungin ang pangalan o ang iba pang mga impormasyon ni Aling Corazon. Ngunit meron rin pala itong Alzheimer's, kung kaya't hindi na niya masyadong naaalala pa ang kanyang buong pagkatao. Kaya't hinayaan ko na lamang at hindi na pinilit pa. Gusto ko lamang alamin sana kung saan nakatira ang matanda upang makausap niya ang mga anak niya. Dahil hindi ko alam kung gugustuhin ba nila na makita pa ang kanilang ina, kahit pa sa huling pagkakataon, at kung nakukonsensya pa sila sa pangiiwan nila rito. Ngunit isang araw bago ako pumasok sa aking trabaho, may mga sinabi sa Aling Corazon at isinangaroon ang isang address at agad ko naman itong isinulat sa papel upang hindi ko makalimutan. Nagpasya ako na hindi na muna pumasok sa aking trabaho upang dalhin doon ang matanda. Nang makarating nga kami sa address, ay biglang bumalik sa dating wisyo ang matanda. At doon ko nalaman na sobrang yaman pala ni Aling Corazon. Ang mga anak ni Aling Corazon na nag-abandon sa kanya ay namatay sa isang aksidente 2 linggo na matapos silang abandonahin ng kanilang ina. Edward, kakausapin ko lang si attorney ha. Maiwan ka na muna sandali rito. Ani ni Aling Corazon sa akin. Nang muli kong makita ang matandang pulubi nang ito'y lumabas mula sa kanyang kwarto, ay nanibago ako lalo sa pananamit nito. Dahil hindi na mukhang pulubi ang matanda sa suot nito, maging sa paraan ng pananalita nito. Nanibago tuloy ako ng mga oras na yon. Hindi ko lubos maisip na sobrang edukada pala ni Aling Corazon. Tumango na lamang ako sa sobrang gulat
at naghintay sa labas habang kausap nito ang kanyang lawyer. Nakaramdam ako ng pagkainip kaya naman nagpa siya akong maglibot-libot at magtingin-tingin ng mga picture sa wall. Nagulat na lamang ako nang may marinig akong sigaw mula sa opisina ng matanda. Kaya dali-dali akong nagtungo roon upang tignan ang sitwasyon at nakita ko si Aling Corazon na nag-aagaw buhay na. Kaya agad namin itong isinugod sa ospital. Ngunit sa kasamaang palad ay dead on arrival na ito nang dumating. Bakit? Bakit? Sigaw ko sa loob ng ospital at sinusubukang gisingin ng matanda. Nanghihinayang ako at nalulungkot ng sobra dahil sa sobrang binago ni Aling Corazon ang aking buhay. At nasanay na ako na palaging kasama ang matanda. Ngayon na wala na ito, hindi ko na alam kung papaanong magsimula muli. Dahil sobrang naging malaking parte ng buhay ko ang matanda at parang naging pangalawang ina ko na. Alam ko naman na mawawala rin si Aling Corazon dahil may taning na ang buhay nito. Ngunit hindi pa ako handa. Sobrang lungkot ang nararamdaman ko dahil parang nagkaroon ako ng pangalawang ina simula nang ampunin ko siya. Binigyan ko ng maayos at disenteng libing si Aling Corazon at itinabi sa puntod ng kanyang mga anak. Nang pauwi na sana ako, ay biglang lumapit sa akin ang lawyer ni Aling Corazon. Doc Edward, tama? Tanong nito. Opo, ako nga po. May kailangan po ba kayo sa akin? Tanong ko. Dahil alam ko sa aking sarili na binayaran ko na ang lahat ng gastos sa burol ng matanda gamit ang aking sariling pera at binayaran ko na rin ang lahat ng kanyang bayarin. Inabot ng lawyer ni Aling Corazon sa akin ang last will and testament ng matanda. Nabigla ako nang malaman na iniwan ni Aling Corazon ang lahat ng ari-arian niya sa akin. Bilang pasasalamat sa lahat ng naging tulong ko sa kanya at pag-aalaga ko noon. Sobrang hindi ako makapaniwala sa aking nababasa at naiyak na lamang ako ng tuluyan. Dahil hanggang sa huling sandali ng buhay ng matanda ay iniisip niya pa rin ako. Pinapirma ako ng abogado upang maging legal ang lahat ng dokumento at magsimula na ang lahat ng paglipat ng mga ari-arian sa pangalan ko. Agad ko naman itong pinirmahan. Ginamit ko ang pera na iniwan sa akin ni Aling Corazon upang may pambayad sa mga utang ko. Samantalang ang iba naman ay pinangpagawa ko ng bahay ampunan para sa mga batang pulubi na nasa lansangan. Halos linggo-linggo rin akong nagpapakain sa mga pulubi dahil alam ko kung gaano sila nahihirapang mamuhay sa lansangan. Gustuin ko man na lahat sila ikupkupin, ngunit alam ko na hindi ko kaya. Ngunit kahit ganoon pa man, ay ginagawa ko ang lahat ng aking naiisip na paraan para makatulong lamang sa mga ito kahit na kaunti. Alam ko sa aking sarili na matutuwa si Aling Corazon kapag nalaman niya na napupunta ang kanyang pera sa maayos na paraan. Lalo na at inampon ko ang mga batang pulubi na minsang nag-alaga kay Aling Corazon habang nakatira siya sa lansangan. Natutunan ko na hindi lahat ng mga tao ay masama at magkakapareho ang ugali. Kailangan ko lamang matutunang magtiwalang muli at kilalanin ang bawat tao upang malaman ang totoo nilang ugali at intensyon. Kasi kahit sino naman ay hindi mo malalaman kaagad ang kanilang ugali hanggat hindi mo pa sila nakikilala ng lubos. Sobrang naging malaking aral ang natutunan ko simula nang dumating sa buhay ko ang matandang si Aling Corazon. Muli, ako si Edward. Nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan niyo ang kwento ni Edward. Kayo mga kabarangay, anong masasabi niyo sa ating kwento? I-comment niyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. So paano kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.